Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach. Bago tayo magsimula sa episode na ito, pakibigyan mo muna kami ng recap noong nakaraang episode, ang Goal Settings with a Heart. Magandang araw din sa iyo, Edwin, at sa ating tagapakinig o tagapanood. Bago tayo magsimula sa bagong topic natin na The Power of Consistency, balikan muna natin sandali ang huli nating episode tungkol sa Goal Settings with a Heart. Ang pinakapunto ng usapan natin noon ay simple pero malalim. Mahalaga ang goals, pero mas mahalaga kung bakit natin ginagawa ang goals natin. Hindi lang basta checklist o trophy na ipapakita sa iba, kundi dapat may puso, may dahilan, may values, at may koneksyon sa tao sa paligid natin. Kung baga, hindi lang ito tungkol sa what I want to achieve, kundi mas tungkol sa who I want to become habang tinutupad ko ang goals ko. Doon natin napag-usapan na kapag ang goals ay nakaangkla sa puso at sa mas malaking layunin, mas nagiging meaningful, mas nakakagaan ng pakiramdam, at mas nagbibigay ng inspirasyon kahit may challenges. At syempre, sabi nga natin, ang goals na walang puso ay parang biyahe na walang direksyon. Maaring makarating ka nga, pero baka hindi ka masaya sa dulo. Kaya Goal Settings with a Heart ang reminder na hindi lang tagumpay ang mahalaga, kundi kung paano ka naging tao habang tinatamasa mo ang tagumpay na yan. Kaya ayon kaibigan, nakita natin na kapag may puso ang goals natin, mas may saysay ang lahat ng pinaghihirapan natin. Ngayon, ang tanong, paano naman natin masisigurado na maaabot talaga ang goals natin? Dito na papasok ang topic natin ngayon, the power of consistency. Alam mo, kahit gaano kaganda ang goals mo, kahit gaano kalalim ang puso sa likod nito, kung wala kang consistency, parang lagi kang nag-uumpisa pero hindi natatapos. Parang push-up na isa lang ang ginawa mo, tapos umasa kang lalakas agad ang katawan mo. Hindi ganun ang laro ng buhay. Consistency is the bridge between your goals and your results. Hindi siya kasing exciting minsan kasi paulit-ulit parang nakaka-boring, pero ito ang sikreto ng lahat ng matagumpay na tao. Athletes, entrepreneurs, writers, kahit ordinaryong tao na nagbabago ng buhay nila. At dito sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang maliit pero tuloy-tuloy na hakbang ay mas malakas kaysa sa malaki pero minsanan lang. Paano ba tayo magiging consistent kahit tamad tayo minsan? At paano ba nagbubunga ng extraordinary results ang simpleng daily habits? Consistency? Madalas nating naririnig ito, pero minsan hindi natin naiintindihan ang tunay na bigat nito. Ang consistency ang tulay mula sa goals hanggang sa resulta. Isipin niyo ito, kung magbubuhat ka ng weights isang araw lang, tapos hihinto ka ng isang buwan, wala masyadong mangyayari. Pero kung magbubuhat ka ng kahit 15 minutes araw-araw, kahit gaano kaliit, makikita mo ang pagbabago sa katawan mo. Ganun din sa buhay. Hindi kailangan agad-agad ng malaki. Ang mahalaga, maliit, pero tuloy-tuloy. Naalala niyo ba si Kobe Bryant? Kilala siya hindi lang sa galing, kundi sa disiplina. May kwento na kahit tapos na ang team practice, nananatili PA rin siya sa gym at inuulit ang parehong shooting drills ng daan-daang beses. Hindi siya umaasa sa talent lang, kundi sa consistent practice araw-araw. O kahit sa simpleng buhay lang, may kakilala ako dati na gustong makatipid. Hindi naman siya biglang nag-ipon ng malaking halaga. Ang ginawa niya, nagtabi lang siya ng tig 50 pesos araw-araw. At guess what? After isang taon, malaki-laki rin ang naipon niya. Hindi dahil sa laki ng ipon, kundi dahil sa consistency niya. So, anong ibig sabihin nito? Consistency beats intensity. Better small steps daily than giant leaps once in a while. Habits create results, and results build confidence. Kaibigan, kung may isang bagay na gusto kong iuwi ninyo mula sa episode na ito iyon. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent. Kung gusto mong maging healthy, magsimula sa simpleng 10-minute walk araw-araw. Kung gusto mong gumaling sa isang skill, maglaan ng 15 minutes practice kada araw. Kung gusto mong mas mapalapit sa pamilya mo, maglaan ng consistent na oras. Kahit simpleng kwentuhan sa hapunan, hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang ginagawa mo sa isang bagsakan, kundi kung gaano katibay ang commitment mong gawin ang maliit na hakbang araw-araw. At huwag mong kalimutan, consistency builds trust, not just sa sarili mo,
kundi pati sa tao na nasa paligid mo. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo, ano ang isang maliit na bagay na kaya mong gawin araw-araw, na alam mong magdadala ng malaking pagbabago sa buhay mo pagdating ng panahon? Think about it. Dahil minsan, ang pinakasimpleng bagay na ginagawa mo consistently, iyon ang magbabago ng buong kwento ng buhay mo. Kagaya ng tanong ko sa'yo dati, gusto kong malaman ang sources mo dito. Halimbawa, libro, article, videos, seminars, para tingnan ko o bilhin. Kung libro kasi mahilig ako magbasa ng libro. Gets ko, Edwin, gusto mong makita kung saan pwedeng mahugot ang ideya tungkol sa the power of consistency para may reference ka rin, lalo na mahilig ka sa pagbabasa. Iyo ang sources na pwede mong silipin. Libro 1. Atomic Habits by James Clear. Isa sa pinakasikat na libro tungkol sa consistency at habits. Dito makikita kung paanong maliliit na pagbabago araw-araw ay nagdadala ng malalaking resulta. 2. The Compound Effect by Darren Hardy, classic book na nagtuturo na ang maliliit, consistent actions ay nagko-compound over time, leading to success. 3. The Slight Edge by Jeff Olson, kapareho ng Compound Effect, pero mas story-driven. Pinapakita niya kung bakit consistency sa simpleng gawain ang nagdudulot ng extraordinary results. 4. Grit. The Power of Passion and Perseverance by Angela Duckworth. Hindi lang consistency kundi persistence. May scientific research dito kung bakit hindi talent kundi consistent effort ang sikreto ng tagumpay. 5. Can't Hurt Me by David Goggins' memoir na puno ng motivational lessons. Makikita rito ang power ng self-discipline at consistency kahit sobrang hirap ng circumstances. Videos, talks, James Clear's talks, interviews. Hanapin mo sa YouTube, marami siyang podcast guestings. Practical breakdown ng habits and consistency. Angela Duckworth's TED Talk on Grit. Sobrang daming nanood nito, 20M plus views. Maganda para makuha ang essence ng consistency at perseverance. David Goggins' motivational clips, very raw pero powerful ang mensahe tungkol sa never giving up and staying consistent. Seminars, online courses. Tony Robbins, Unleash the Power Within. Marami siyang tinuturo about building rituals and consistency. Brendan Burchard, High Performance Habits online course. Practical training on consistency sa work at personal life. Coursera, Masterclass. May courses on productivity and habit building. May classes PA si James Clear at iba pang experts. Kung gusto mo ng unang libro na sobrang practical at madaling sundan, highly recommended ko talaga si Atomic Habits ni James Clear. Para bang manual siya sa pagiging consistent step by step. Gusto mo ba, Edwin, gawin ko ng summary at highlights ng Atomic Habits para makita mo muna bago ka magpasya kung bibilhin? Sige, gumawa ka ng summary at highlights ng Atomic Habits para makita ko muna bago ako magpasya kung bibilhin ko. Perfect choice, Edwin. Atomic Habits ni James Clear ay isa sa pinaka-practical at life-changing books pagdating sa consistency. Ito ang summary at highlights para magkaroon ka ng idea. Summary of Atomic Habits. Ang core message ng libro ay small habits. If done consistently, create big results. Hindi mo kailangang baguhin agad ang buong buhay mo. Ang kailangan lang, ayusin ang system ng araw-araw mong ginagawa kasi habits shape your identity and your identity drives your results. Key highlights and big ideas. 1. The power of tiny gains. Kung mag-i-improve ka ng 1% per day, after 1 year, magiging 37 times better ka. Sa parehong paraan, kung pabaya ka ng 1% per day, masisira rin ang resulta mo over time. Consistency beats intensity. 2. The 4 Laws of Behavior Change. Framework ni James Clear para sa habit building. 1. Make it obvious, clear triggers. Halimbawa, ilagay ang tubig sa mesa para maalala mong uminom. 2. Make it attractive. Gawing appealing ang habit. Halimbawa, pair your habit with something you enjoy, gaya ng pakikinig ng podcast habang naglalakad. 3. Make it easy. Remove friction. Halimbawa, ihanda ang workout clothes sa gabi. 4. Make it satisfying. Reward yourself. Halimbawa, markahan sa calendar kapag natapos mo ang habit para makita ang streak mo. Kung gusto mong gumawa ng bagong habit, sundin ang 4 na to. Kung gusto mong alisin ang bad habit, gawin mo ang kabaligtaran. Make it invisible, unattractive, hard, unsatisfying. 3. Focus on systems, not goals. Goals equal sign resulta na gusto mo. Systems equal sign proseso na ginagawa mo araw-araw.
ang tunay na nagdadala ng pagbabago ay hindi goals, kundi ang sistema na nagbibigay daan para makamit ang goals. 4. Identity-based habits. Hindi lang ito tungkol sa what you want to achieve, kundi who you want to become. Example, goal-based. Gusto kong tumakbo ng marathon. Identity-based. Ako ay runner. Kapag nagbago ang identity mo, mas madali na ang consistency kasi aligned na sa pagkatao mo ang habits mo. 5. Environment shapes behavior. Mas malakas ang environment kaysa sa willpower. Kung gusto mong maging consistent, ayusin ang paligid mo para sumuporta sa habit mo. Halimbawa, kung gusto mong iwasan ang soft drinks, huwag kang mag-stock sa ref. 6. The plateau of latent potential. Habits take time. May lag phase bago lumabas ang resulta. Para itong pag-init ng yelo. Kahit 25, 26, 27, 28, 29 degrees, wala pang nangyayari. Pero pagdating ng 32 degrees, biglang matutunaw. Consistency pays off, pero hindi agad-agad. 7. Habits as the compound interest of self-improvement. Kung ang pera ay lumalaki dahil sa compound interest, ang habits naman ay nagko-compound sa results ng buhay mo. Small habits equal invisible changes now, massive results later. Key takeaways. Don't aim to be perfect. Aim to be consistent. Small habits, done daily, shape your future. Identity shift is more powerful than motivation. Environment is stronger than willpower. Success is not about massive action, but about sustainable systems. Kung mahilig ka sa practical plus actionable tips, Edwin, itong Atomic Habits ang parang pinaka-manual ng consistency. Bilang panghuli, ano naman ang isang takeaway na makukuha namin dito sa ating pinag-usapan na tatatak sa aming isipan? Magandang panghuli iyan, Edwin. Ito ang isang malalim pero simple na takeaway na pwede mong iwan sa audience mo. Final takeaway. Kung may isang bagay kayong baunin mula sa episode na ito ang tandaan ninyo. Success is not built in a day, but in the small things you do every day. Hindi kailanman tungkol sa laki ng isang hakbang, kundi sa consistency ng bawat maliit na hakbang na inuulit mo. At kapag ginawa mo ito, unti-unti kang nagiging taong gusto mong maging. Ngayong natapos na ang ating usapan tungkol sa the power of consistency, ano naman kaya ang susunod na topic na pag-uusapan natin? Excited na akong malaman ito. Nice! Ang ganda ng flow ng mga topics natin, ha? Edwin, mula sa goal settings with a heart, tapos the power of consistency. Natural na kasunod nito ay isang bagay na nagpapatibay sa loob at nagbabalik ng lakas kapag napapagod tayo sa proseso. Pwede mong gawing next topic ang 1. The power of patience. Kasi kahit may goals ka na at consistent ka na, kung wala kang pasensya, madali kang susuko. 2. The role of discipline versus motivation. Para makita ng listeners kung bakit hindi sapat ang motivation at bakit mas sustainable ang discipline. 3. The compound effect of small actions. Mas malalim na dive mula sa Atomic Habits at the compound effect. 4. Resilience. Bouncing back from setbacks. Bagay din kasi minsan kahit consistent tayo, nadadapa pa rin, so kailangan ng resilience. 5. The power of self-reflection. Para makita kung tama pa rin ba ang landas na tinatahak habang nagpapatuloy tayo. Ang pinaka-recommended ko as smooth follow-up ay the power of patience. Kasi parang natural progression siya. May goals ka na, consistent ka na, pero kailangan mong matutong maghintay at magtiwala sa proseso. Gusto mo ba, Edwin, piliin ko na agad ng isa at gawan nakita ng teaser para sa susunod na episode? Aba, syempre gusto ko yan. Sige coach, gawin mo na. Lalo akong nagiging excited. Solid! Ito na ang teaser script para sa next episode mo na The Power of Patience. Ngayong natutunan na natin ang halaga ng consistency, may isa pang bagay na kasing importante, patience. Kasi kahit may goals ka na at consistent ka na, minsan parang walang nangyayari. Parang nagtatanim ka pero ang tagal bago sumibol. Diyan madalas sumusuko ang marami. Pero tandaan mo, patience is not just about waiting. It's about trusting the process. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang The Power of Patience. Bakit ito ang sikreto para hindi ka lang magsimula at magpatuloy, kundi para makarating ka rin sa dulo. Kaya stay tuned dahil baka ito na ang missing piece sa journey mo. Sige coach, hanggang dito lang uli ang usapan natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Salamat din Edwin. At syempre sa lahat ng nakikinig, tandaan ninyo,
Minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag niyo palalampasin ang susunod na episode. Promise worth it ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan. At Edwin, kita-kits tayo sa next kwento. Ayan mga kakwentuhan. Narinig nyo ang susunod nating episode. Exciting, di ba? Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan kundi buhay na aral. Hanggang sa muli mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Bye for now.